Magandang araw o magandang gabi. Mga ka-Inside the Story PH, samahan ninyo akong muli sa isa na namang kwento ng Korean horror series, Episode 2, ang pinagmulan ng Room 13, ang babaeng hindi namatay. May mga lugar na hindi basta ginawa, kundi isinilang dahil sa galit, takot at kamatayan. Ang Room 13 ay hindi lang kwarto, isa itong kulungan para sa isang nilalang na hindi na dapat nabuhay. Kung handa ka na makinig, dahil ngayong gabi, malalaman mo kung sino ang nasa likod ng pinto. Bago pa maitayo ang gusali ang lupa, ay dating bahay. Isang lumang tahanan sa gitna ng sul. At doon nakatira si Ara, isang tahimik na babae. Ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi siya lumalabas sa araw. At tuwing gabi, may naririnig ang kapitbahay na iyak. May isang kwarto sa bahay na laging nakalak. Doon nakakulong si Ara. Ayon sa pamilya niya, may sakit siya. Pero ang totoo, may naririnig silang bulong galing sa loob. Isang gabi may batang nawawala. Huling nakita malapit sa bahay ni Ara. Yung kinabukasan may dugo sa labas ng pintuan. Pinilit buksan ng mga tao ang kwarto at nakita nila si Ara nakaupo at nakangiti. Sinubukan siyang patayin, pero kahit anong gawin, hindi siya namamatay. Ngumiti lang siya at nagsalita, "Hindi niyo ako kayang patayin." Tinawag ang isang matandang albularyo. Sinabi nito, hindi na siya tao, isa na siyang sisidlan. Kaya gumawa sila ng ritual para ikulong siya habang buhay. Isinara siya sa kwarto, tinataka ng pinto, at doon siya iniwan. Habang sumisigaw, "Babalik ako." Lumipas ang mga taon, giniba ang bahay at itinayo ang apartment. Pero hindi nila alam ang kwarto ay hindi nawala. Ang dating kwarto ni Ara ang naging Room 13. At simula noon, lahat ng tumira unti-unting nawawala. At ngayon, sa bawat taong pumapasok sa Room 13, unti-unti siyang nabubuo. Mas lumalakas. Mas nagiging totoo. At baka sa susunod ikaw na. Isang gabi may narinig ang guard ng kaluskos mula sa bakanteng unit, Unit 13. Sa monitor biglang nag-glitch ang camera. At sa loob ng Room 13 may aninong gumagalaw. Pero dapat walang tao doon. Isang tenant nakaramdam ng kakaiba habang natutulog, parang may humihinga sa loob ng pader. At may bumubulong, "Ako pa rin ito!" May batang nakita sa hallway umiiyak. Nang lapitan biglang tumigil at nagsalita, "Galing ako sa loob." Tinuro niya ang Room 13. Inabukasan wala na ang bata. Parang hindi siya nag-exist. Pero sa dingding may bagong marka, maliit na kamay, dugo. May lumabas na salita sa pader. Unti-unti nabuo, "Ara." Kung makita mo ang pangalan mo na nakasulat sa pader, lalapit ka ba o tatakbo? Habang dumarami ang nawawala, mas nagiging aktibo ang kwarto. Mas malakas ang katok, mas malinaw ang boses, at mas madalas ang pagpapakita. Isang gabi kusang bumukas ang Room 13. Walang tao, pero may hangin malamig na parang humihinga. Sa loob may nakatayong babae, mahaba ang buhok nakatalikod. Dahan-dahan siyang lumingon, ngumiti at nagsalita, "Bumabalik na ako." Kinabukasan nagkaroon ng balita. May mga taong nawawala sa parehong gusali. At sa CCTV may huling kuha. Isang babae lumalabas ng Room 13. Naglalakad palayo, malaya na siya. Kung dati nakakulong siya sa kwarto, ngayon wala na siyang kulungan. At kung sino man ang makasalubong niya, hindi na makakabalik. Kung ikaw ang nakatira sa apartment at narinig mo ang boses ni Ara mula sa loob ng Room 13, bubuksan mo ba ang pinto? O tatakbo ka palayo? Comment mo sa baba.
Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng Korean horror series Episode 2. Kung gusto mong malaman kung sino ang susunod na magiging biktima at kung paano siya pipigilan, mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe. Dahil sa channel na ito ang bawat kwento pwedeng totoo. Ito ang Inside the Story PH hanggang sa muli at ingat kayo palagi.